Isip ko kapag pala na nagbabago yung isang tao, kapag nagbago pala ako, kapag nagbago ka, mas marirealize ng mga tao na mabuti ka din palang tao at the same time. Hindi mo aawayin yung mga viewers mo, hindi ka wala kang pakialam sa inyo para lang maging matapang ka, hindi pwede yun. Kasi hanggat nakikita ka nilang parang mamataas, yung feeling ba nila na parang kayang-kaya mo na, parang gano'n, kasi hindi lagi. Hindi natin talaga kaya. Kasi kung wala sila, wala tayo. Yun yung lagi mong tatandaan. Yo, what's up mga satsat? This is Kita Lens at kasama ko po, for sure kilala niyo po si Buknoy. Dumating ako dito sa place ng Star Image, napansin ko agad siya kasi sobrang trending ngayon, di ba? Na, kumbaga, parang familiar sa akin yun. Yun pala si Buknoy. Kinausap ako ni Buknoy. Binati niya ako. Gusto ko siya tanungin. Marami akong gustong tanong sa kanya. Kasi ako naman yung tipo ng taong hindi ako mapanghusga. Pero alam ko kung ano yung mali. May pagkakamali nung una. Feeling ko parang may mga sumunod pa. Maliliit na bagay lang yun. For you siguro. Pero kasi tayo, nakapublic tayo. Lagi tayong mag-iingat. Pinanood ko yung, di ba, sabi ko, panoodin ko nga. Kasi sila talaga yung nag-chismis sa akin. Kasi meron kasi kaming content na nalaglag. meron kasi sabi ko, okay naman yung pangarap. Parang medyo na-hurt din ako kasi tricycle driver yung tatay ko. Yung daddy ko, tricycle driver. May post ka ata na isa, yun yung nabasa ko. Na hindi yun yung ibig mong sabihin. Di ba, nag-post ka ng gano'n? Ngayon, ang nakita ko, okay na, for me parang nag-explain siya ng side mo, doon sa post mo. Yung mga next video mo, ito yung sabihin ko sa'yo mali yung pinakamali, na mas lalo kang nabash. Yung parang nagmamalaki ka pa, na yung sige, bash nyo ako, yung ganun. Ang feeling ko walang parang kuya or mas nakakaalam kapag kadating sa social media. Kasi minsan kasi mga satsat, pangdaya natin to sa sarili natin. Parang ako, di ba tinanong mo ako, ano na mo sasabi mo sa mga basher? Sinasabi ko, nasasaktan ako. Masakit talaga. Pipilitin ko sabihin sa sarili ko na, pero kapag pinatulan ko ba sila, may mangyayari ba? O kaya naman yung ibang ginagawa nila, pinapatulan nila para ipakitang malakas ka, matapang ka. Pero deep inside, nasasaktan ka pala. Kasi di ba nagkamali ka dun sa tricycle driver. Ano yung na-realize mo dun? Kasi puro bash na, di ba? Ano yung na-realize mo dun? Na-realize ko po yun na sobrang hirap na araw-araw ka na lang nakakatanggap ng kung ano-anong mensahe na hindi nakakabuti sa'yo. Ang daming comments at messages na gusto ka na lang mawala sa mundo. Parang ang hirap lang din na magbasa na lalo ng mga bagay na sobrang nakaka-down sa sarili. Pero kahit pa paano, yung sarili mo na nakita mo na nagkamali ka, na parang kapag inaako mo yung isang kasalanan na nagawa mo, parang mas binibigyan ka ng lakas ng loob na kapag nagbago pala ako, mas marirealize ng mga tao na mabuti ka din palang tao at the same time. Dapat meron kang kuya, ate na mag-guide sa'yo kung paano ka magsalita. Kasi nasa social media ka, maraming talaga ang mata, maraming tenga na babantayan ka talaga. So, dapat lagi mong ingatan yun. Ingatan mo yun. Ito tandaan mo. Lagi mong iingatan yung viewers mo. Yung concern mo, lagi nasa kanila. Humanap ka ng isang taong parang magiging inspirasyon mo na ano ba yung napapala ng karamihan sa kanila. Mabuti ba? Kasi kahit na sabi mo 7 years old ka, hanggang sa pagtanda mo, alam na natin yung tama at saka mali, di ba? Hindi lang natin alam kung paano languyin o galawin, kung paano natin ihahayag, ihahatid. So, ang napansin ko sa'yo, mali yung paghahayag mo lagi. Parang meron kang sinasabi, hindi mo alam kapag dating sa viewers. Kumbaga ako, ang nakita ko agad, hindi to sincere. Ganon. Pero sa sarili mo, ano ba't ganun? Galing naman talaga sa puso ko yun, yung sinasabi ko. Kumbaga, kailangan mo pang matuto. Kung maaari, ipa-review mo muna
sa ate mo, kung may ate ka, kuya, yung alam mong pakikinggan mo, parang ganun. Sa tingin mo, o kaya kahit sino sa inyo doon, check mo nga to. Kasi ako, mga kasatsat ang ginagawa ko, pinapacheck ko yan kay Vena, kung sino yung kasama ko doon. Yayay na, check mo nga to, okay ba to? Pagka meron silang halimbawa, kasi lagi ko sinasabi, hindi ako perfectong tao din. Minsan may nasasabi din ako na, pero feeling ko, wala lang naman sa akin, hindi ko minimin yun, parang gano'n yun, parang feeling ko joke, gano'n. Pero sila yung magsasabi, hindi ba ma-offend yung manonood? So sabi ko, Pero- doon ako mapapaisip. Pero kuya, minsan kasi naiisip ko na parang ang hirap mag-gain ng trust ng tao kasi mas minsan pinapaniwalaan nila yung mga fake statements, mga fake na pinagsasabi ng ibang tao na hindi naman talaga nanggagaling sa akin. And then nare-realize ko day by day na parang ang hirap din na araw-araw ka na lang nagbabasa ng mga mean comments, mean messages. And actually dumating sa point kuya na may nagtatangka na pumatay sa akin. And then kahapon may nagtakang magsunog ng bahay namin pero wala akong magawa kundi parang lumayo na lang sa panganga. Lalong maging inspirasyon mo yung mga ganun. Kasi halo-halo na yan. Kasi minsan mga kasatsat, alam naman natin na kapag may nakita ka ng hates, mas marami ng hates. Di ba? Kahit na for you naman, hindi naman masyadong big deal. Parang makikigatong ka na lang. Yun yung dapat mong malaman sa social media. Sobrang, kumbaga natural na yun. Hindi pwedeng mawala siya. Doon dapat maging mas matapang ka, kumbaga matapang dapat sikmura mong makabasa. Kung ako, grabe nga ako nga eh, kung ano yung mabasa ko. Kaso, yun yung dapat mas magpatatag sa'yo. Pero, hindi mo yun lalabanan. Hindi mo aawahin yung mga viewers mo. Hindi krimen yung ginagawa mo. Kumbaga, ginigising ka lang nila para malaman mo kung ano yung mali mo. The way you talk, the way mo kausapin, the way mo pagyabangan ng mga viewers mo, gano'n. Pinare-realize lang nila sa'yo. Though, meron talagang ibang basher talaga na sobrang foul na kumagas. Yun yung mga wag mong pansinin, pero hindi mo sila kailangan kalabanin. Ang gawin mo, gumawa ka ng mabuti, patunayan mag-sorry ka sa nagawa mo, mga na-realize mo na, gano'n. Kasi, alam mo kapag ka hindi ka nadapa, hindi ka matututong bumangon. So, kailangan mo talagang madapa. So, maging inspirasyon lahat. Mas maging mabuti kang tao. Patunayan mo na yung pagkakamali mo na tanggap mo. At patunayan, mag-thank you ka kasi thank you po kasi alam mo yun, kayo po yung gumising sa akin na mali pala tong ganito, mali pala tong ganito. At dapat thankful ka din kasi alam mo, yung ganyan, dito nag-i-start yan. Yung mga pangarap mo. Eh paano pa pag gagawan mo siya ng kabutihan? Yung blessings, mas marami. Mas maraming matutuwa sa'yo. Yun yung sinasabi. Pakinggan mo ko. Sana yung payo ko sa'yo, madala mo. Kasi for you naman yung sinasabi ko. Hindi lang for you, para sa lahat ng tao kapag nagsasalita ko. For them. Ayun kuya, sobrang thank you kasi kahit paano, kahit maraming may hate sa akin sa mundo, at least andyan ka para mag-advise, kahit paano maging kuya para sa akin, kahit na alam mo na may mali ako nagawa. And yun, gusto ko lang din sana mag-thank you kasi mas in-enlighten mo yung second chance na magbubukas para sa akin. So yun, thank you. Basta sundin mo lang yung mga payo ko kasi para sa'yo naman yan. Kasi kapag alibawa ako, mga kasatsat, nakita ko nag-content ka na naman ng yung sinabi ko sa'yo kanina na parang nilalabanan mo yung mga viewers mo, mawawalan ako ng gana, parang gano'n. Parang sayang naman na papayuan ko to. Ako, sa akin, pwede ka Kuya Kit, okay ba tong content ko? Pwede mo i-send sa akin muna yung unlisted link niya. Huwag mo muna i-post. Kasi minsan ma-offend natin yung iba na hindi natin nalalaman. Andito ako pagka Kasi for me naman, hindi ka naman criminal eh. Pero dapat ma-realize mo rin yung lahat ng pagkakamaling nagawa mo. Tsaka yung in the future, yung mga sinabi ko sa'yo, in the future. Gusto ko lamang humingi ng tawad at paumanin at pasensya sa lahat ng nanonood na nainis, nagalit, at na-down sa lahat ng kamalian na nagawa ko sa inyo. Isang malaking lesson sa akin na hindi na ulitin to.
and mas pabutihin ko pa yung pag-i-influence kumbaga para sa inyo. And sorry din sa lahat ng tricycle drivers na na-offend at na natapakan, at the same time nabwisit din. So isang malaking sorry sa pagkakamali na nagawa.